ang kwento ng magkapatid na babae. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala sa magkapatid na Khan. Si Rhea ay isang ambisyoso stunt woman na nag-iensayo ng martial arts at nag-aaral sa isang boarding school kasama ang kanyang matalik na magkaibigan sina Alba at Clara. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lina ay tumigil sa pag-aaral sa art school at kasalukuyang dumaranas ng kawalang gana at depresyon. Isang araw, naglakad siya papunta sa tindahan at bumili ng isang buong manok na iniihaw upang kainin mag-isa. At doon siya nakita ng mga kaibigan ng kanilang ina na si Fatima. Sa kabila ng kalagayan ni Lina, siya pa rin ang pinakamalaking taga-suporta ni Rhea at madalas kahit may pag-atubili na tumutulong sa kanya sa pagkuha ng mga video ng kanyang mga stunt para sa YouTube channel ni Rhea. Si Rhea ay madalas sumulat sa kanyang idolo na si Eunice Hathart, isang stunt woman, upang humingi ng payo o pagkakataong matuto mula sa kanya. Sa paaralan, minamaliit ng kanyang propesor ang mga pangarap niya. At siya at ang kanyang mga kaibigan ay pinagtatawanan ng bully na si Kovacs. Nagpalitan sila ng mga insulto. Inaasar ni Kovacs ang mga ambisyon ni Rhea habang binabanggit naman ni Rhea ang ama ni Kovacs na nakakulong dahil sa kasong insider trading. Nauwi ito sa rambol sa library kung saan sinubukan ni Rhea na pabagsakin si Kovacs gamit ang isang spinning kick. Ngunit sa huli ay napahiga lamang siya ng diretso sa sahig. Si Fatima ay dumalo sa isang pagtitipon kasama ang iba pang kababaihan, kabilang si Rahela siya, isang mayamang babae na matagal nang sinusubukang ipares ang anak niyang si Salim sa ibang mga babae, ngunit palaging bigo. Nang mapag-usapan ang mga anak na babae ni Fatima, nabanggit si Lena, at dito ay mapapansin ang isang misteryosong ngiti sa mukha ni Rahela. Ipinahayag ni Fatima sa mga anak niya at sa asawa niyang si Rafe na inimbitahan ng pamilya sa isang party para sa pagdiriwang ng Eid na inihanda ng pamilyang siya. Bagaman hindi gaanong ka-excited ang mga babae, dumating pa rin sila sa okasyon. Habang nandoon, nakipag-usap si Rhea sa kaibigan niyang si Jeza at sabay nilang pinanood si Salim na nakikipag-usap sa ilang posibleng babaeng manliligaw. Maya-maya, naglibot si Rhea sa mansyon at nakakita siya ng isang silid na may mga litrato ng iba't ibang babae, kabilang na si Lina. Pagbalik niya sa ibaba, nadatnan niya si Lina na nakikipagkwentuhan kay Salim. Nagsimulang makipag-date si Lena kay Salim dahil iniisip niyang mabait ito. At dahil sa trabaho nitong geneticist, akala niya ay may mabuti itong layunin. Pero nagsimulang magduda si Rhea at hindi siya sang-ayon sa relasyon nila. Tinawag pa niyang si Salim na may yabang na hangal. Gayunpaman, sinikap ni Fatima na pigilan si Rhea na sirain ng relasyon ni Lena. Isang hapon, pag-uwi ni Rhea mula sa paaralan, nadadatnan niyang kasama nina Lena at ng kanilang mga magulang, sina Rahela at Salim. Ipinakita ni Lina ang isang malaking singsing ng engagement at labis na nabigla si Rhea sa balita. Nang subukan niyang pausapin si Lena tungkol sa pagiging padalos-dalos nito kay Salim, sinabi ni Lena kay Rhea na huwag nang makialam sa kanyang personal na buhay. Humingi si Rhea ng tulong kina Alba at Clara para alamin ang mga lihim ni Salim. Natuntun nila ito sa gym, kung saan sinubukan nilang nakawin ang kanyang laptop. Nagbihis lalaki si Rhea upang makapasok sa locker room at kunin ang laptop na ibinigay niya kay Clara dahil marunong itong mag-hack. Nang mas tumagal kesa sa inaasahan ng kanilang misyon, tinanggal ni Rhea ang kanyang disguise at nakipagkwentuhan kay Salim habang umiinom ng smoothie upang mailihis ang atensyon nito. Sa oras na iyon, nagawa ni Clara at Alba na i-hack ang laptop at maibalik ito sa locker ni Salim nang hindi napapansin. Pagbalik nila sa bahay, hinyarap ni Lena si Rhea tungkol sa pagkikita nila ni Salim sa gym na inakala niyang isa na namang panghihimasok ni Rhea sa kanyang buhay. Nauwi ito sa matinding pagtatalo kung saan binangga ni Lena ang ulo ni Rhea sa salamin at itinapon siya palabas ng pinto, habang sinunggaban naman ni Rhea ang braso ni Lena at kinagat ito bago sila pinatigil ni Fatima.
Sinabi ni Rhea kay Lena na nabigo siya dahil tinalikuran nito ang kanyang pangarap sa sining. Ngunit sinagot siya ni Lena na hindi naman daw siya kailanman naging sapat na magaling para doon. Pagbalik ni Rhea sa mga kaibigan niya, sinabi ni Clara na wala silang nahanap na baho tungkol kay Salim at baka totoo ngang mabuti ang intensyon nito. Iminungkahi naman ni Rhea na sila na mismo ang maglagay ng skandalo laban kay Salim, pero para kina Alba at Clara, sobra na iyon. Dahil sa inis, sinabihan sila ni Rhea na lumayas at huwag makialam kung ayaw tumulong, kaya iniwan siya ng mga ito mag-isa. Palihim na pumasok si Rhea sa mansyon ng mga siya isang gabi habang nanonood ng TV sina Rahila at Salim. Narinig nila ang ingay kaya't naging alerto sila. Nakapasok si Rhea sa silid ni Salim at binalak niyang maglagay ng mga ginamit na kondom sa kama nito. Ngunit bago niya magawa, nakita niya ang isang kahon na may litrato ni Salim kasama ang isang babae. Nahuli sila ni Rahila at agad nitong tinawagan ng pamilya ni Rhea. Dumating sina Rena at ang kanilang mga magulang, labis na galit sa ginawa ni Rhea. Nang banggitin ni Rhea ang babae sa litrato, ipinaliwanag ni Salim na iyon ay ang kanyang yumaong asawa at ang ginagawa niyang pananaliksik ay para makaiwas sa mga sakit na tulad ng ikinamatay ng kanyang asawa. Naramdaman ni Rhea ang matinding pagsisisi, ngunit hindi pa rin siya kinakausap ni Reyna. Inutusan ni Fatima si Rhea na bumalik sa pamilya siya upang ayusin ang lahat. Nagdala si Rhea ng muffins para kay Rahela, na inimbitahan naman siyang sumama sa isang spa session. Ngunit nagiging masama ang sitwasyon nang ipahawak ni Rahela si Rhea sa kanyang mga tauhan habang marahas nilang winawax ang mga balahibo sa katawan nito. Ipinahayag din ni Rahela na may malalaking plano siya para kay Lena at sisiguraduhin niyang matutupad ang mga ito. Nakawala si Rhea at tumakbo. Nilabanan ng ilan sa mga tauhan ni Rahela bago siya nakapasok sa isang laboratorio na puno ng kakaibang mga makina. Doon, nakita niya sa isang computer ang mga file tungkol sa iba't ibang babae, kabilang sina Lena at siya mismo. Napagtanto ni Rhea na kinuhanan sila ng litrato noong Eid party at kinolekta ang kanilang impormasyon. Agad siyang tumakas bago pa siya maabutan ni Rahela. Mabilis na umuwi si Rhea at kinausap ng pribado si Fatima tungkol sa nakita niya. Pinakiusapan itong huwag hayaang pakasalan ni Lena si Salim. Ngunit inakala ni Fatima na guni-guni lamang ni Rhea ang lahat at hindi niya ito pinaniwalaan. Sa paaralan, nakita ni Rhea sina Alba at Clara na hindi pa rin siya pinapansin. Ngunit humingi siya ng tawad at nakiusap na tulungan siyang iligtas si Lena matapos niyang ipaliwanag ang kanyang natuklasan. Matapos silang magkaayos, kinausap din ng mga babae si Kovacs at hiningi ang kanyang kotse kapalit ng pagtulong sa kanya sa coursework niya sa kasaysayan. Matapos paulit-ulit na pagpraktis ng kanilang plano, dumating ang mga dalaga sa kasal upang subukang iligtas si Lena sa pamamagitan ng pagdukot sa kanya. Nagbihis bilang mga tagasilbi sina Alba at Clara at nakapasok sa silid ni Lena kung saan nila ito pinatulog gamit ang basahang may chloroform. Napansin ni Rahela ang nangyayari at natagpuan si Rhea, dahilan para maglaban sila. Binanggit ni Rhea ang tungkol sa laboratorio at sa mga dokumentong may kinalaman sa katawan ni Lena, lalo na sa kanyang sinapupunan. Ibinunyag ni Rahela na ang tunay na plano ay dalhin ni Salim si Lena sa isang isla sa Singapore upang siya'y paanakin at makagawa ng kopya ni Rahela, isang clone na mabubuhay ng buhay na hindi niya naranasan dahil sa mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang anak. Naabutan ni Rahela si Rhea at inutusan sina Alba at Clara na ibalik si Lena kung nais pa nilang buhayin si Rhea. Sa huli, napilitan ng mga dalaga na sumunod. Dinala ni Rahila si Lena pababa upang ipakasal ito. Nagkamalay si Rhea at nakipaglaban sa mga kalaban kasama sina Alba, Clara at Kovacs. Nakarating sila sa seremonya kung saan tinutukan ni Rhea ng baril ang mga tao upang makuha ang kanilang atensyon. Ibinunyag niya ang masamang plano ng mga siya, ngunit pinagtawanan lamang siya ng lahat. Sinubukan niyang kausapin si Lena upang makinig ito sa kanya. Agad namang inagaw ni Rahila ang baril at inutusan kay Lena na ituloy ang kasal. Sa pamamagitan ng mga malabong alaala, napagtanto ni Lena na ginagamit siya ni Salim sa mga eksperimento. Bagay na kinumpirma mismo ni Salim nang sabihin niyang napakaganda ng sinapupunan ni Lena at na ang yumaon niyang asawa ay mahina.
Biglang hinampas ni Fatima ng upuan si Rahila at inutusan ng kanyang mga anak na tumakas. Habang pinipigilan ni Ria, Alba, Clara at Kovacs ang mga tauhan ni Rahila, nakatakas naman ang magkapatid papunta sa labas. Habang sinusubukan ni Ria at Lena na tumakas, hinarang sila ni Rahila at Salim. Hinawakan ni Salim si Lena habang sinasakal naman ni Rahila si Ria. Akala ni Rahila ay nawalan na ng malay si Ria, ngulit bigla itong bumangon at binigkas ang linyang paulit-ulit niyang sinasabi. Bumulong ang mga Diyos sa mandirigma, hindi mo kakayanin ang puot, at bumulong ang mandirigma, ako ang puot. Sa sandaling iyon, nagawa ni Ria ang kanyang matagal ng gustong spinning kick at na-knockout si Rahila. Sinipa naman ni Lena si Salim sa ari. Nakalayo ang magkapatid at dumating ang mga pulis para arestuhin sina Rahila at Salim. Habang nagmamaneho sina Ria at Lena palayo, pinag-iisipan nila ang lahat ng nangyari at muli silang nagkabalikan bilang tunay na magkapatid. Kumain muna sila ng kaunti bago mag-park sa isang lugar para kunan ng video si Ria habang ginagawa ang kanyang spinning kick move. Maya-maya, nakatanggap si Ria ng mensahe sa kanyang cellphone mula kay Eunice mismo. Hinihikayat siya nitong ipagpatuloy ang pangarap niyang maging stunt woman at sinabi rin na mabuting ate si Lena base sa isinulat ni Ria tungkol sa kanya. Inanyayahan ni Eunice si Ria na pumunta sa kanyang studio para magsanay at mag-brunch. Tuwang-tuwa si Ria at kinuhan siya ni Lena ng isa pang video habang ginagawa muli ang spinning kick move.